Tangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Sienawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Sienawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Sienawa. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
magsitayo na po ang lahat. May mga pusong puno ng pasasalamat sa Diyos. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ipinagdiriwang po natin sa linggong ito ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon o tinatawag nating Corpus Christi. Panginoong Jesus, ikaw ang pagkaing nagbibigay buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ikaw po ang siyang katotohanang nagpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ikaw po ang liwanag na sumisilay sa aming daraanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin.
Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalud-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pinatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob nitong trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay. Tayo'y iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pagkain mula sa langit, ngayon'y hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasaid, paghahain nilahat, nang ialay sisak, ang korderong nagliligtas, ang mananang nagsilikas, pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay, hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapa, lahat kami yung alagad sa buhay mo, walang wakas. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na pong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko silang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Gandang Tayo po na naparito sa gitna ng init, sa gitna ng maraming tao, dahil nais po nating ipaabot ang ating pasasalamat sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Let us bless one another. Pakisabi po sa mga katabi ninyo, God bless you. Mga nasa likod. Ayan, God bless you. Alam niyo po, palagay ko marami na kayong simbahang napuntahan. Ano po? At ang simbahan, kagaya po ng itong nakikita ngayon, ay sinisikap po ng lahat na ito ay tunay na maging maganda, komportable, dahil dito po ipinagdiriwang ang pinakamataas na uri ng pagdiriwang, ang pinakamataas na uri ng pagdarasal. Ito ay ang walang iba kung hindi ang banal na misa. Kaya po sa mga simbahan, pansinin niyo po, maganda ang pintura. Ito nga po, sinisimulan natin pinturahan. Bago gusto niyo pa mag-donate, ayan ano. At ang ating altar, pinagaganda po natin, lagyan ng bulaklak, kahit minsan mahal ang bulaklak. Andiyan ang mga koro, ang choir, nagpa-practice yan weekly para maghandog ng magandang awitin, para tayo tunay na makapagdasal. Ang mga upuan po natin, hanggat maaari, malinis po yan. Yung luhuran po natin, yan, baka kaming iba dyan, medyo marumi na masira na, may magdodonate yata ng luhuran, ano po. At nandyan po yung ating iba't ibang mga ministries, lector, commentator, nagpa-practice po yan. Lahat po tayo. Ang sound system, isa po yan sa pinagkakagastusan ng simbahan. Dahil mas gusto po, mas maganda po kung yung salita ng Diyos ay naipapaabot ng malinaw at malakas sa mga tao gaano pa man karami ito. Ano po? At kayo na lang po, yung mga nagsisimba, halimbawa po, kahit mainit, kahit siksikan, narito po tayo. Damang-dama po natin at malinaw sa atin ang ganda at ang dignidad dangal ng banal na misa. Dahil ayon nga sa Ebanghelyo na aking binasa, ang tinapay na ating nakikita sa hapag ng banal na hapunan, anyong tinapay yan, pero yan ay ang tunay na katawan ng Panginoon. At ang alak na nasa kalis, yan ay tunay na dugo ng Panginoon. Kaya wala pong hihigit sa banal na misa. Lagi ko nga sinasabi, kahit 3 oras po tayong nagdarasal, hindi niya kayang pantayan ang 1 oras na banal na misa. Dahil mismo, pakisabi nga po, mismong katawan at dugo ng Diyos ang ating tinatanggap. Kagaya po ng isinasaad sa Ebanghelyo. Pag sinabing katawan at dugo, ano po ibig sabihin nun? Katawan at dugo. Maging sa panahon ni Jesus, sa kanilang kultura, ang kanilang paniniwala, pag sinabing katawan at dugo, ang ibig sabihin po niyan, buhay. Pakiulit po. English. Espanyol. Nga. Ibig sabihin, ang banal na misa po, ibinibigay ng Panginoon sa atin ang kanyang buhay. At ito ay ating tinatanggap. At hindi lang itinatanggap, yan ay dinadala palabas ng simbahan. Isinasa buhay. Ang tanang, ang mga simbahan natin, punong-puno, ang dami nagsisimba. Ang hindi nga masagot-sagot na tanong, bakit sa Pilipinas, palasimba ang mga tao, pero parang ang daming nangyayaring taliwas sa biyaya ng banal na misa. Ano ibig kong sabihin?
Laganap ang kasinungalingan, pagmamalabis, pananamantala, panloloko, pagnanakaw, manipulasyon, pang-aabuso. Bakit nga ba? Sa tingin nyo, bakit? Ha? Bakit? Kasi yan ang tanong na hindi natin masagot no? Sa misa, talagang, pero paglabas ng simbahan, ano na nangyari? Ang tawag po natin dyan, disconnection. Pakiulit nga po. Disconnection. Pakiulit po. Tagalog. Nga, uli. Disconnected kasi Ibig sabihin ng disconnected, yung buhay natin sa loob ng simbahan, parang putol. Paglabas ng simbahan, napuputol. Yung ating ginagawa sa sa loob ng simbahan, sa banal na misa, parang malayo doon sa nakikita mo sa labas ng simbahan. 3 bagay. Simple lang po ito. Parang maalala po natin paglabas natin ng simbahan. Ano-ano yung ginagawa natin sa loob ng simbahan? Ano yung mga postures? Posture. Ano mga pwesto ng katawan natin pag nasa loob tayo ng simbahan? Kayo po, ano posture nyo ngayon? Sitting position. Ano pa ang ginagawa ninyo? Lumuluhod. Ano pa yung isa? Wala pa namang gumugulong Tumatayo kayo. 3 lang po, siguro, bigyan natin ng kaunting kahulugan. Bakit ba tayo lumuluhod sa simbahan? Sa banal na misa? Bakit lumuluhod? Dahil nagbibigay galang, respeto tayo. Di ba? Sa consecration, naalala niyo yan, mamaya, in a while, luluhod kayo. Nagbibigay galang tayo, nagbibigay respeto tayo sa Panginoong Hesus sa banal na Eucharistia na ang tinapay ay magiging katawan at ang alak magiging dugo ng Panginoon. Wow! Sabi nga po, ang anghel, inggit na inggit sa pare. Alam nyo kano kinainggitan ng anghel sa pare? Yung pare kasi po, yung simpleng tinapay at alak sa pamamagitan ng pribilehiyo na binigay sa pare, ito ay magiging katawan at dugo ng Panginoon. Na hindi nagagawa ng anghel. Nagbibigay respeto tayo. Gumagalang tayo kaya tayo lumulod. Amen? O, yan na lang po. Paglabas natin sa simbahan, sana maalala natin na sa loob ng simbahan, nagbibigay tayo ng paggalang at respeto. Sa labasan ng simbahan, ganun din. Hindi lang sa mga may edad na, tayo gumagalang. Kahit po yung mga mahihirap, kahit po yung mga lamang lansangan, yung mga street dwellers, mabigyan po natin ng paggalang. Bigyan po natin ng respeto. Sa katunayan, sinabi ng Panginoon, anuman ang gawin ninyo, sa maliliit na ito ay ginawa ninyo sa akin. Kung lalabas tayo, sino yung makapapansin ninyong parang maliliit na ito? Yung mga walang boses, walang kaya, may kapansanan, mahirap. Bigyan natin ng paggalang. Kahit sino, bigyan natin ng paggalang. Irespeto natin. Sa social media, pwede po ba ibalik natin ang respeto sa social media? Paggalang. Amen? Pangalawa, ano po yung posisyon nyo ngayon? Nakaupo. Bakit kayo umuupo? Dahil masakit ang arthritis. Dahil nakikinig tayo. Di ba? Pagsalita ng Diyos, no? Nakikinig po kayo. Kung dito nagagawa nating makinig, sana po sa labas marunong din tayong makinig. Hindi yung tayo na lamang ang bida, tayo na lang ang nasusunod, boses na lang ng gusto nating maririnig ng lahat. Hindi po. Makinig din naman po tayo.
Dahil kung may saloobin tayo, may saloobin din yung iba. Kung may nararamdaman tayong hirap o inis, may nararamdaman din yung iba na kailangan nilang sabihin, na kailangan may makikinig din sa kanila. Let us listen to one another. Kasi ikaw nga yung taong gustong tumulong, paano ka tutulong kung hindi mo naririnig yung iba? How can you help if in the first place, you do not know what's happening with other people? Pakikinig. Ang ingay-ingay pa naman ngayon, ano? Pakikinig. Pagbibigay ng paggalang, pakikinig. Ano yung ikatlong ginagawa po natin? Nakatayo. Tama po? Ano ibig sabihin po ng nakatayo? Nakatayo. Sa Ebanghelyo, nakatayo tayo. Tama po? Gospel? Tumayo po tayo para magbibigay galang sa banal na Ebanghelyo. Yung nakatayo po, yan ay simbolo ng pagiging handang kumilos. Handang maglingkod. Handang tumanggap sa iba. Kaya tayo, pagkatapos ng misa, lumalabas tayong nakatayo sa simbahan. Kasi sinasabi natin, handa akong gawin yung aking natanggap at narinig na salita ng Diyos sa simbahan. Meron po ba ditong lumalabas ng simbahan, gumugulong? O nakaupo, lumalabas ng simbahan? Wala, lahat tayo nakatayo. Readiness to serve. Readiness to serve. Sana po ganun paglabas ng simbahan. Kasi dito, ang galing-galing po natin. No? Pagdating sa performance level, wala kang masasabi sa mga Pilipino pagdating sa loob ng simbahan. Yun nga lang po, paglabas ng simbahan, parang putol. Parang may disconnection. No? Sa larangan ng paglilingkod, halimbawa, paglilingkod, yung bang nadamay lang yung harapan ng bahay mo, dun sa basura ng kabila, magbubunga nga ka na, mang-aaway ka na. Di po ba? May ganun, ano? Talagang, manong damputin mo na, siguro hindi sinasadya, walisin mo na. Paglilingkod. Ang dali-daling sabihin, pero sa katotohanan, minsan, masyado tayong mainit ang ulo, masyado tayong masungit, no? Paglilingkod. Kagaya ngayon, dikit-dikit po kayo. Pansinin niyo po, dikit-dikit po kayo, no? Nakikita niyong medyo alangan niyo isa, umuusog kayo ng konti. Kasi masyado naiipit siya. So you serve one another. You give space for one another. Tama po? Yung mga nakatayo, lalo na, hindi kayo naniniko, hindi kayo nagsisiksik. You give space for one another para makahinga si ate, para makakilos si nanay. Ikaw, pinipilit mo, you stick where you are. Para wala kang masaktan, wala kang matapakan ng paa, wala kang masiko. You respect one another. You serve one another. You look after each other. Tinitignan mo rin siya. Tama po? That is service. Be mindful of others. Isa sa alang-alang natin kalagayan ng iba. Sana ganun din tayo sa labas. Hindi yun, nagkatamaan lang kayo ng balikat, nagkasalabong. Ang ahamon ka na. Di po ba? Naungusan ka lang sa traffic. Na-overtaken ka na. Hahabulin mo na. Gano'n na. Diba? May gano'n na. Sungit. Yabang. Let us serve one another. Be mindful of one another. Sana yun din ang nangyayari sa labas ng simbahan. Pagbibigay galang, pakikinig sa bawat isa, at paglilingkod sa bawat isa. Yan yung isa mga natututunan natin at nararanasan natin sa banal na misa sa loob ng simbahan. Ang ating dalangin lang, sana naman po, madala po natin ang ganyang katangian o ugali sa labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na pawiin ang ating pagkagutom at busugin tayo ng kanyang pagpapala at biyaya. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mamuhay nawa ng may katapatan sa Eucharistia ang mga pinuno ng simbahan upang ang dakilang pagsasalong ito ay tunay na maging sagisag ng aming pananalig kay Kristong anak mo at paglilingkod sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maranasan nawa ng mga pinuno ng aming pamayanan ang nakapagpapanibagong kapangyarihan ng Eucharistia at hayaan itong ipagbuklod kami sa kultura ng kapayapaan, pagkakaisa at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawa naming hangarin ang mga panandaliang bagay na nakapapawi sa pagkagutom at pagkauhaw. Amin nawang hanapin ang pagkaing maghahatid sa buhay na walang hanggan, ang katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magdulot nawa ng pamagmamahalan, pag-uunawaan, pagkakaisa at kaligayahan ang aming pagsasalo sa Eucharistia na tunay ngang sumasalamin sa dakilang piging sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging ganap nawa ang kagalakan ng mga kapatid naming yumao sa piling mo, O Diyos naming Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, pakinggan mo ang aming dalangin, maging lakas nawa namin ang alak at tinapay, ang katawan at dugo ni Jesus, hanggang makamtan namin ang buhay kapiling mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan. Ang ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Langit at lupa, ang kadakilaan mo. Sana sa kahitaasan, sana sa kahitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kahitaasan, sana sa kahitaasan, sana sa kahitaasan, sana sa kahitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan
ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Idalangin po natin ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin at ang kanyang kalooban ay magawa nating sundin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal ng komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Presence of
bread of life is divine. We have come to break the bread. We have come to share our lives. Let us bring these fruits to the table. The love of God, yours and mine. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God. We are the body of Christ. When we gather in our homes, through our prayers and our meals, we are fed and nourished together. Our families broken and blessed. In the household of the Lord, where we come to share the meal, we are fed the words of our Savior, one family strengthened and healed. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God. We are the body of Christ. It's not the meal that we bless and share, but communion in the life of Christ. One bread, one blessing, one cup, make us one body in our presence of our God. By the justice that is sure, we will build a kingdom together. The love of Christ given to all. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ, Jesus our Savior and life. Rejoice, O people of God. We are the body of Christ. Ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minore at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muli naghahanap at tumatanggap sa mga nagnanais
na maging lingkod sa dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang altar servers. Inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad na 10 hanggang 23 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altars, Quiapo Church, o i-scan ang QR code na nasa LED screen. Sa darating na June 2026, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang 0-7 years old. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon tuwing Lunes hanggang Linggo. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa Quiapo Church Records Office page. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 17, 2026, Miyerkules. Pagkatapos ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ang lahat ng tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Benor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawan at dugong banal, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagbibigay ng Panginoon ng kanyang katawan at dugo ay pagbibigay ng buhay sa atin. At ang buhay na mayroon tayo sa loob ng simbahan, nawa ito ay magkaroon ng karugtong sa buhay natin sa labas ng simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo, na aming malawalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo bilang mga misyonerong disipulo ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
ginaliw ako eh.